Siya ay isang eksperto sa larong Dungeon and Stone, at napagpasyahan niya na kung pagsasamahin niya ang malakas na katawan ng isang barbarian at ang kanyang kaalaman tungkol sa laro, ay makakayanan niyang mabuhay. At iyon ang nasa isip niya noon. Ngunit ngayon, napamura siya, napabuntong hininga at napakunot ang noo dahil wala siyang makita. Hindi niya maintindihan kung bakit ang lahat ng iba pa ay may dala lamang na sandata sa ganitong sitwasyon, at naisip niya ang ibang mga barbarian na may hawak na espada o iba pang armas. Sa laro, mayroong mga kristal na nakausli sa mga pader sa buong unang antas kaya hindi kinakailangan ng sulo, at inilagay ni Bjorn ang kanyang kamay sa kanyang babo habang nag-iisip. Bigla niyang sinabi sa sarili na tumigil muna, at tinanong niya ang sarili kung ito ba ay isang area of darkness. Ito ay isang napakabihirang lugar na matatagpuan sa pinakamalayong sulok ng unang antas ng labyrinth, at doon ay walang mga pinagmumulan ng ilaw. Tinanong ng pangunahing tauhan ang kanyang sarili, posible bang ito ang starting point? Napagtanto niya na sa totoong buhay, walang imposible, at dahil ang starting position ay pinipili ng random, posible talagang mapunta rito, kahit na hindi ito nangyayari sa laro. Nagpasya siyang subukan ang isang bagay at tinawag ang status window, equipment window, nagtanong para sa character information, inventory, skills, o kahit journal, ngunit napamura siya dahil walang lumalabas kahit anong sigaw niya. Napakunot ang kanyang noo sa inis dahil wala talagang gumagana, at napagtanto niyang nangyayari ang lahat gaya ng kanyang iniisip. Habang naglalakad siya pasulong, humawak siya sa pader, napagtanto niyang walang saysay ang manatiling nakatayo sa isang lugar, at nagpasya na subukan na lang ang direksyong iyon. Nag-concentrate siya sa pag-usad, at pagkatapos ay tinanong ang sarili kung masyado na ba siyang mabagal. Inisip niya na mas mabilis siyang makakausad kung kakalagkarin niya ang sarili, ngunit napagtanto rin niyang maaari siyang mahulog sa isang bitag. Bigla siyang natigilan matapos niyang maisip iyon at nakaramdam ng dugo na sumabog sa hangin. Napakunot ang noo ng pangunahing tauhan, sumigaw, at natambos sa isang tuhod nang mahulog sa isang goblin trap. Ang matatalim ng ngipin ng bitag ay kumagat sa kanyang balat, at siya ay humihinga ng mabigat. Nag-notify ang system na nahulog siya sa isang goblin trap. Kinagat niya ang kanyang panga, pawis ang tumulo sa kanyang mukha, at kahit na humihinga ng mabigat dahil sa sakit, nagpasya si Jor na kailangan niyang tiisin at kumalma dahil hindi siya maaaring gumawa ng labis na ingay. Ang mga goblin ay mga halimaw na naglalagay ng mga bitag sa buong antas. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang paghinga, at nagtaas ng shield sa harap niya, iniisip na ang may-ari ng bitag ay malamang na naruroon malapit. Nangisipit ang kanyang mga mata at nagmasid-masid, ngunit walang kakaibang naramdaman. Tinanong niya ang sarili, swerte ba siya na wala namang tao rito? Inisip niya na maaari, kung swerte ang katulong niya, ngunit sa isip niya ay sumigaw siya na ang mga ganitong pag-iisip ang pinakamapanganib. Kinikilala niya na mas lalo lamang lalala ang sitwasyon kung hindi niya mabilis na haharapin ang problema. Kung may bitag, tiyak na may goblin, at kung marinig ng halimaw na siya ay nahuli, delikado iyon. Habang nakayuko ang ulo niya at iniisip ito, dahan-daang lumapit ang goblin, nagtatago sa dilim at sa likod ng mga bato. Ngumiti ang halimaw sa pangunahing tauhan, at napagtanto niya na ang goblin ay nagtatago sa dilim, naghihintay lamang na siya ay mahulog sa pagod. Ito ang dahilan kung bakit bawal ang malakas na ingay, iyon ang logika ng Dungeon and Stone. Napabuntong hininga si Bjorn, at nagpasya siyang unahin ang pinakamahalagang bagay. Dinilaan niya ang kanyang mga palad sa bitag at napansin na ito ay may nakadikit na paralyzing poison. Napamura siya sa mga barbarian na hindi makapagbigay ng normal na sapatos at imbes ay walang kwentang sandals ang binigay. Hindi na naintindihan ng pangunahing tauhan kung ano pa ang punto ng pagrereklamo, kaya iniutos niya sa sarili na tigilan ang paghahagulgol at magsimulang kumilos. Kinagat niya ang kanyang panga at hindi pinansin ang mga patak ng pawis sa kanyang katawan. Napagtanto niya na mas mabuti pang mabilisang kumilos bago magsimula ang laban. At sa wakas, nakalabas na siya sa bitag. Dumaloy ang dugo mula sa mga sugat na dulot ng matatalim na ngipin, at naramdaman ni Jor ang lason na kumakalat, na sanhi ng pamamanhid sa kanyang kanang paa. Ang lason ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng takot, at tumayo siya sa fighting stance. Inanunsyo niya sa sarili na alam niyang may nagtatago na goblin, at pinatawag ito na lumabas. Inisip niya na mas mabuti nga na nangyari ito sa ganitong paraan, ngunit napamura rin siya at tinanong ang sarili kung bakit tahimik ang paligid.
Napakunot ang noo, nagalit, at pinatawag ang goblin, sabay na nagsisigaw ng mga pangalan. Inisip ni Jor na baka siya lang ang nag-iimbento sa isip, at walang goblin sa paligid. Ngunit kahit pa ganito, iniutos niya sa goblin na magbigay ng palatandaan upang siya mismo ang lumapit. Determinado siya na siya ang idiot na makakaligtas. Pinatawag niya ang goblin sa pamamagitan ng isang serye ng mura sa isip. Ang ina ng halimaw ay goblin, ang ama ay goblin, pati na rin ang mga kapatid. Biglang napagtanto niya na hindi tumitigil ang pagdurugo, at alam niyang delikado ito dahil nagiging malabo ang isip kapag maraming dugo ang nawala. Tinanong niya ang sarili kung totoo ito, para bang binigyan siya ng alak, ngunit patuloy siyang naglakad pasulong, nag-iiwan ng bakas ng dugo, at nagsalita ng malakas. Napansin niya na ang halimaw ay goblin din. Lumabas ang halimaw mula sa likod, at napakunot ang noo ng pangunahing tauhan nang marinig ang mga hakbang nito. Alam niya na ito ay gumagalaw at iniisip na naghihintay lang na siya ay lumayo. Ngunit hindi pa rin niya nakikita ang halimaw, bagamat alam niyang naroroon. Kaya nagpasya si Bjorn na dapat siyang magmadali. Naglakad siya pasulong, at sinundan siya ng goblin. Nang marinig ulit ang hakbang, mabilis siyang lumingon, itinaas ang shield, at huminto ang halimaw. Napagtanto niya na sinusundan siya ng goblin, ngunit pinapanatili ang distansya. Kapag huminto siya, humihinto rin ang goblin. Napakunot ang noo ni Jor, napagtanto niyang ini-enjoy ng goblin ang kanyang pagdurugo at iniisip na magsisimula siyang matakot at dahan-daang mamamatay. Totoo nga, ngiti sa mukha ng goblin habang pinagmamasdan ang nahulog na biktima. Talaga namang dahan-daang hinihintay nito si Bjorn na mahulog sa pagod. Sa huli, napagpasyahan ng pangunahing tauhan na kailangan niyang baguhin ang kanyang plano at tumakbo pasulong. Biglang nadulas siya, sumigaw, at unang natambas sa kanyang mga tuhod bago tuluyang humiga sa lupa, sumisigaw muli sa kirot. Napansin niya sa isip na ganito ang gusto ng goblin sa kanyang biktima, at nag-atubili ang halimaw habang pinapanood si Bjorn na bumagsak. Muling sumigaw ang goblin, at sa susunod na sandali, bigla niyang naramdaman ang maliit na bato na tumama sa kanyang ulo. Napangiti siya sa pagtataka, at na-realize na sinusubukan ng goblin na pasabugan ang kanyang buhay gamit ang mga bato. Nagpatuloy ang halimaw sa paghagis ng ilang mga bato, at tinawag niya itong napakakanang, mas tuso pa sa karamihan ng mga barbarian. Nagsimulang umungal ang halimaw ng may melodya, at na-realize ni Bjorn na papalapit ito. Tumigil ang goblin sa tabi niya, iniunat ang kamay sa direksyon niya, ngunit sa susunod na sandali, napakunot si Bjorn. Napansin niya na nagbukas ng malapad ang mga mata ng goblin, tumayo, at naghatid ng malakas na suntok. Tumalon ang halimaw palayo sa gilid, umiiwas, at ngumiti. Napagtanto ni Bjorn na masyadong maiksi ang lunge ng goblin. Biglang naramdaman niya na ang kanyang katawan ay kumikilos ng kusa, at muling inihagis ang kanyang kamao pasulong, na nagdulot ng pag-ikot ng mga piraso ng bato at alikabok sa hangin. Umungol ang goblin, at naramdaman ni Bjorn ang bawat galaw ng halimaw. Inangat niya ang kanyang kamao at sumigaw na mas malakas siya. Nang mabangga niya ang goblin, ipinahayag niya sa sarili na ito ang prehir. Hawak niya ang katawan ng isang barbarian. Sa pamamagitan ng isa pang malakas na suntok, nasugatan ang goblin at sumabog ang dugo mula sa katawan nito. Sumigaw si Bjorn, pinalakas ang kanyang atake habang ang goblin ay tahimik lamang na umungol. Patuloy siyang kumikilos ng may ingat, hinihintay na mamatay ang halimaw. Hindi na kayanan ng goblin at pinagsama-sama ang kanyang mga palad, tumutok ng seryoso, itinaas ang mga kamay para sa final blow, at bumagsak ang kanyang palad na nagdulot lamang ng mas maraming dugo sa hangin. Sa wakas, inanunsyo ng system na natalo niya ang goblin at nakatanggap ng +1 experience point. Tumingin si Bjorn sa punit-punit na katawan ng goblin at natigilan sandali. Habang pinagmamasdan ng halimaw, lumitaw ang mga sparks sa hangin. Dumaloy ang pawis sa mukha ng pangunahing tauhan, at bigla siyang natigilan sa pagkagulat nang mapansin na ang katawan ng halimaw ay nawala na parang sa laro. Sa lugar kung saan humiga ang bangkay ng goblin, may nakitang bato. Napagtanto ni Bjorn na ito ay ang currency na ginagamit sa dungeon. Pinulot niya ang bato, tiningnan sa antas ng mata, at sinimulang suriin. Napagtanto niyang ito ay isang 9th tier magic crystal, na ang presyo ay katumbas ng isang loaf ng tinapay. Napangiti ang pangunahing tauhan, napansin na ito ang pinagdaanan niya para makamtan.
Bigla siyang nahiga sa pag-alala, at naisip na sa lugar na ito ay may mga labyrinth at mga halimaw, at kapag napatay ang mga halimaw, mawawala sila at mag-iiwan ng mga item. Napansin niya ang lungsod sa labas, may pamilyar na tanawin, at iba't ibang lahi ang magkakasamang naninirahan, tiyak, ito ang mundo ng laro na kilala ni Jor. Ngunit may higit pa rito. Pinilit niyang tumayo, at sa isip ay sinabi na hindi niya ihahalo ang laro sa realidad. Yumuko sa pader at nagpatuloy sa paglalakad sa labyrinth, nag-iiwan ng bakas ng dugo habang naglalakad patungo sa kanyang landas.